When I say hi, sabihin nyo, hello. Again, hi. Hello. Okay, babaguhin natin. Pag sinabi kong God is good, ang sasabihin nyo, all the time. Okay? God is good. Pag sinabi kong all the time, sasabihin nyo, God is good. Okay? Okay, 1, 2, 3, all the time. Okay, magpatalo. Mas malakas sila eh. Ulit. 1, 2, 3, go. God is good. And all the time. Amen. Sabihin mo nga sa katabi mo, ngayong hapon, kakausapin ka ni Lord. Huwag mo akong istorbohin. At hindi rin kita istorbohin. Okay guys, tingnan lahat. I'm Kuya Arnie. Pwedeng humingi ng isang request. Mabilis lang naman ito. Okay lang ba na sa akin munang lahat ng atensyon? Okay lang ba? Wala mo nang magkukurutan. Okay, wala mo nang cellphone. Okay lang? Alright, again, God is good. And all the time. God is good. Amen. So magbabasa tayo ng Word of God. Let's pray. Father God, salamat po. Ipuin niyo po ang bawat isang narito in Jesus' mighty name. Amen. Okay. Basahin natin yung Psalm 139 verse 13 to 14. Okay? For you created my innermost being. You knit me together in my mother's womb. I praise you because I am fearfully and wonderfully made. Your works are wonderful and I know that fully well. Tingnan lahat. Sabi ng Bible, ang gumawa daw sa iyo ay si God. Kuha mo yan? Nasa tiyan ka pa lang daw ng nanay mo, iniisip na ng Lord kung sino ka. Nakakasunod? At ang sabi doon, nung ginagawa tayo ni God, sabi niya, we're fearfully and wonderfully made. Sino dito naranasan niya mag-drawing sa school? Di ba, pag nagdo-drawing ka, bawal ka masagi. Kasi focus, right? Focus. Pag nasagi ka, magagalit ka, ha? Kasi nakafocus ka. Pero alam mo ba, nung ginagawa ka ng Diyos, pinag-iisipan niyang maigi, ano at sino ka. Kuha mo yun? Kaya, nung ginagawa ka ni Lord, ano kaya itsura ng ilong ni Ashley? Gaano kaya katangkad si Arnie? Ano kaya yung buhok niya? Kulot ba? Straight? Iniisip ni Lord kung ano ka. Kuha mo yun? Iniisip ni Lord. Kaya, I want to tell you, pati yung career mo, inisip din ni Lord. Sino dito gusto niya maging siyang engineer? Sino dito ang gusto niya maging siyang computer scientist or IT? Sino dito gusto niya maging doktor? Wow, sino dito gusto maging nurse? Architect. Okay? Wow, may architect tayo. Okay? Lahat tayo, may hinanda sa'yo si Lord. Kuha mo yan? Pero alam mo ba, pati yung love life natin, hinanda ni Lord. Sabi mo sa katabi mo yan, pati love life mo, hinanda ni Lord. O, tingin lahat ulit. God is good. Alright, tingin lahat. I want to tell you, may paki si Lord sa love life mo. In fact, pinagplanuhang maigi ni Lord kung sino yung para sa'yo. Parang ba't gumiti kayo lahat bigla? Kuya Arnie, ang tanong ng bayan. Anong tanong? Okay lang po ba magka-crush? Yes or no? Ngayon, mas malakas pa sa God is good yan okay lang ba magka-crush? Yes or no? Yes. Wow, ang lakas, grabe. Pag ganyan pala, ang tanungan, malakas no? Okay? Totoo, walang masama sa magkagusto. Tingnan natin yung nangyari sa creation. Sino naalala yung sa Genesis? Di ba sabi ng Bible, sa unang araw, ginawa ng Lord ang what? Ang liwanag, ang katubigan. Naalala niyo yun? Pangalawang araw, ginawa ni Lord ang langit. Pangatlong araw, ginawa niya yung mga halaman. Pangapat na araw, ginawa niya yung sun, moon, and stars. Panglima, ginawa niya yung sila Nemo. Diba? Sila Galunggong. Okay? At yung pang-anim, ginawa niya yung mga hayop at the same time, hinabol niya si Adan. Kuha mo?
At mapapansin natin, alam mo ba, nung ginawa ni Lord ito, lagi niyang sinasabi, it was good. Nung ginawa niya si Nemo, ginawa niya si Galunggong, it was good. Ang ganda ng pagkakagawa ko kay Galunggong. Nung ginawa niya si Aso, si Shih Tzu, ang ganda ng pagkakagawa ko kay Shih Tzu. It was good, sabi ni Lord. Pero alam mo ba, merong si Lord, sinabi niya, parang nagkamali ako. Pero hindi nagkakamali si Lord. Para lang, okay? May sinabi si Lord na hindi good. Wala mo ano. O, tignan natin ano sabi ni Lord. Genesis 2:18. Sabi, the Lord said, it is not good. Di pala good. Ang alin? For the man to be alone. It will make a helper, I will make a helper suitable for him. Nung nakita ni Lord si Adan, ang lungkot, hindi siya masaya kasama yung mga aso. Hindi siya kasama, hindi siya masaya, hindi siya kompleto. Malungkot si Adan. Kaya nung ginawa ni Lord, ginawa niya si Eva. Ibig sabihin, kung si Lord nagkaroon siya ng pake na kay Adan para bigyan siya ng Eva, I want to tell you, may hinanda si Lord na Eva para sa iyo. Kung lalaki ka, may nandan sa Adan si Lord para sa iyo. Kaya okay lang pag-usapan natin yung love life. Okay lang? God is good? Pansin ko talaga mas malakas yung kaninang crush eh. Pag crush mas malakas. God is good? Okay, so pag-usapan natin ang tungkol sa crush. Alam niyo, sabi ni Pastor Ravi Zacarias, di siya pastor, si Ravi Zacarias, ang sabi niya, if God is the author of life, there must be a script. Kung si Lord ang gumawa sa atin, meron niyang script, merong plano, may blueprint. At I want to tell you, kasama yung love life mo sa blueprint. Pero alam mo ba ano yung pinakadapat pagbasihan ng love life? Sabi mo sa akin, ano? Mahina. Sabi mo sa akin, ano? Ito yung Word of God. Ano ba yung sinasabi ng gumawa sa iyo patungkol sa love life mo? So yun yung didiscover natin ngayong hapon. Kaya ang pag-uusapan natin ay pinamagatang kong piliin ang right para hindi umaright. Okay? Piliin ang right para hindi... Again, mahina. Piliin ang right para hindi... Okay. Pwede kayong mag-react ha, para nag-uusap tayo para... Ano kayo, malaya tayo, free tayo. Parang, kuya, kuya nyo ako rito, ha? So, pag-usapan natin ay patungkol sa sinasabi ng Bible patungkol sa ating mga love life. Okay? Again, kung si Lord yung may gawa ng love life natin, dapat sundin natin ano sinasabi ng Bible patungkol sa love life. Correct? Correct? Kung si Lord ang gumawa sa atin, dapat sundin natin anong sinasabi ng Bible. Correct? Sino may gawa sa'yo? Sinong may gawa ng love life mo? O sino dapat ang sundin? Si Lord? O yung Facebook? Sino dapat sundin? Si Lord o si classmate? Sino dapat sundin? Si Lord o si Wattpad? Sino dapat sundin? Si Lord o si Taylor Swift? Si Lord. Dahil si Lord ang may gawa sa atin. Therefore, ang definition natin ng love life dapat nakabase sa Word of God. So tingnan natin ano sinasabi ng Bible patungkol sa ating mga love life. Excited kayo? Parang hindi ah. Okay? Number 1, tingnan natin ano sinasabi ng Lord patungkol sa tinatawag nating right timing. Ano ganyan ang title natin? Piliin ang right para hindi umaright. So tingnan natin ano sinasabi ng Bible sa tinatawag na right timing. Sabi mo nga, timing. Timing. Ecclesiastes 3:1 and 11. There is a time for everything, and a season for every activity under the heavens. 11. He has made everything beautiful in its time. Okay? Sabi dyan, mga kapatid, tingin kay lahat sa akin, sabi dyan, ang lahat daw ng bagay ay mayroong tamang oras. Sabi mo nga sa katabi mo, tamang oras. Okay? Merong tamang oras ang lahat. At ang sabi dito, pinapaganda ni Lord ang lahat ng bagay base sa tamang oras. Correct? God is good? And all the time?
So tingnan natin, next slide. Tingin lahat dito. Tingin, ang dito tumingin. Hindi ko tutuloy. Okay? Alam nyo ba, merong season sa ating mga pagkabata, yung ating kabataan. Okay? Sino dito cute? Sino dito cute? Cute. Sino youth? Sino taas ang kamay ang kabataan? Matanda na kayo. Ulit, taas ang kamay ang kabataan. Yon, lahat tayo kabataan dito, right? At merong iba't ibang season yung ating mga pagiging bata. Okay? Ang unang season ay tinatawag nating season for learning. Ito yung season na nag-aaral ka. Sino nag-aaral? Taas ang kamay. O lahat kayo. So lahat kayo nandito sa season of learning. Makinig. Pag season of learning, ito ay season ng pag-aaral. Ang season of learning ay season ng pag-focus sa pagdadagdag ng mga kaalaman para may magamit si Lord sa atin sa future. Kuha mo? Sa season of learning, magpo-focus ka mag-aral kasi binabayaran ni mama mo yung tuition mo kung college ka. Sa tuition of learning, mag-aaral ka mabuti kasi pinapabaunan ka. Sino dito ayaw niyang mag-aral? Wala tayo gusto mag-aral, correct? At yan yung season of learning. Okay? Pangalawang season, ito yung season for earning. Ano yung Tagalog ng earning? Kumikita. Ito yung graduate ka na sa college. O, taas ang kamay ng mga ate kuya natin graduate na ng college. Okay? Nandyan na kayo sa season of earning. Okay? Ang next season ay tinatawag natin season of yearning. Ano ibig sabihin yan? Ito yung nararamdaman mo na yung nararamdaman ni Adan. Lord, kailangan ko na po ng asawa. Lord, saan na ba siya? Ang tagal naman niya. Ano ba yan? Yan yung yearning, correct? At lastly, ang last na season sa ating mga kabataan ay season for marriage. Mahaba yan. Mahabang proseso yan. Pero di yan yung pag-uusapan natin. Naintindihan ba natin? Okay. Tingin ulit dito. The problem sa atin, guys, pwede ba mag-real talk ako konti? Okay lang? Okay lang po? Yes. The problem with us, ina-alter natin yung ating season. Nagmamadali tayo. The problem, yung mga bata gustong maging matanda, yung matanda gustong maging bata. Ang gulo! Ang gulo niyan. Kasi meron palang sunod-sunod na season. Meron palang time mag-aral, merong time kumita, merong time mag-pray ng asawa, at merong time magpakasal. The problem, yung mga elementary, gusto na kagad pumunta sa season of yearning. Hello? Aba, can you imagine grade 6? Grade 6 pa lang, ay, first year high school pa lang, ay, hello? Ang high school student, marami elementary dito. Ang elementary ba, nasan siya? Season of learning or season of earning? Ang high school, junior high school. Ang junior high school ba ay season of learning o season of earning? Learning. Ang college, senior high school muna. Season of learning, season of earning? College, season of learning, season of earning? Season of learning. Kung ikaw pala ay nasa season of learning, dapat ang focus mo mag-aral. Sabi mo, amen. Again, sabi mo, amen. Dapat ang focus mo, pag-aaral. Alam mo, ang hirap naman yan. Di ba? Lalo na pag college ka, alam mo ba, napakahirap ng pera ngayon? Pinangbabayad sa tuition ni mama mo, ni papa mo, tumutulo ang kanilang pawis araw-araw para may pangbaon ka. Tapos, pagdating mo sa school, holding hands pa kayo, with pasway-sway pa. Hello? God is good? Yun yung problema sa atin. Kuya Arnie, that's the problem. Pinagpapalit-palit natin yung dapat magkakasunod. Amen? Amen ba? Minsan nagagalit pa tayo kapag kinorek tayo. Bakit niyo po ba kami pinakikailaman? Mahal ko siya. Nagmamahalan kami. Nagagalit pa tayo pag sinabihan ka na sa leader mo. Kung nasa season of
learning ka pala, focus on that. Kasi darating yung tamang panahon. Alam nyo, huwag kayong magmadali. Alam mo yung mga matatanda, gusto nila baging bata. Kasi pala, minsan lang darating yung pagiging bata. At alam mo, ang bilis niyan. Ang bilis mawala. Ako nga, kung wish ko lang, gusto ko forever 22 na lang ako eh. Pero alam mo, ang bilis mawala. Ang bilis tumanda eh. Kaya huwag mong madaliin. I-enjoy mo. Amen? Ang baon ay para sa pag-aaral, hindi sa panliligaw. Tama ba yon? Tama ba? O kaya ganito naman. Ikaw, nasa earning season na, graduate ka na ng college. Pero siya, nasa learning season pa. Tama ba yon? Tingin nyo. Kunyari, ikaw, tapos ka na ng college. Pero yung na-crush mo, yung gusto mo, nasa learning season pa siya. Sa tingin mo ba, tama yon? Yes or no? No. Bakit kasi wala pa siya sa season of learning? Kuha mo yon? Kuha ba natin yon? E di lalo na kung parehas kayong season of learning. Tigilan muna. Sabi mo sa katabi mo, uy, tigilan mo. Tingin na ulit, tingin natin. Tingin na ulit. Masyado kayong masaya eh. Okay? Akala ko ba, Kuya Arnie, walang masama magkagusto? Wala namang masama. Hindi talaga. Kaya lang, tandaan natin, tingnan natin to. Next slide. The right thing at a wrong time is the wrong thing. Ang isang tamang bagay, gusto ni Lord ng love life mo. May nanda nga si Lord sa iyo eh. Kaya lang, kapag yung right thing ay nasa nasa wrong timing, siya ay wrong thing. Kuha mo yun? Kuha mo yun? Kaya, kahit gusto ni Lord yung love life mo, kung yan ay wala sa panahon, hindi yan gusto ni Lord. Amen? Kasi kailangan marunong tayong mag-antay. Sabihin mo sa sarili mo, mag-aantay ako. Dahil sabi ng Bible, anong dapat natin gawin? Bibilisan na lang natin. Next slide. So ito yung payo ko. Tingin lahat, tingin. Payo ni Kuya Arnie. Number 1, know your season. Alamin mo kung anong season ka na. At nag-aaral ka, nasa ang season ka? Season of learning. Now, alam mo na ngayon, payo number 2, enjoy your season. Galingan mo sa school. I-aim mo maging first honor. Wala na palang gano'n. I-aim mo maging highest honor. Right? At lastly, maximize your season for the Lord. Umatin ka ng mga cell group. Di ba? Kasi minsan ka lang magiging bata. Attend ka ng Bible study, sa school. Amen? Don't alter your season. Good things are worth waiting for. Dahil sabi ng 1 Corinthians 13 verse 4, love is? Amen. Kuya Arnie kasi, kaya lang naman ako nagbo-boyfriend kasi parang may kulang sa puso ko eh. Anong? Makinig. Shhh! Tingin. Tingin lahat. Payo ulit ni Kuya Arnie. Tingin lahat. Tingin sa mata ko. Gusto sa mata ko. Titingin. Huwag sa kanya. Sa akin. Tingin. Pumapasok tayo sa isang relasyon kasi di tayo pumapasok sa isang relasyon dahil kulang tayo. Pumapasok tayo sa isang relasyon dahil buo na tayo. Again, hindi ka papasok sa isang relasyon dahil kulang ka. Papasok ka sa isang relasyon dahil buo ka na. Hayaan mong buuin ka muna ni Lord, tapos dun na. Amen ba? Huwag kang mag-alala. Kapag mayroong hinanda si Lord para sa iyo. Amen? Next, bilisan natin. Anong title natin? Piliin ang right para hindi? Piliin ang right para hindi? So yung una, right timing. Pangalawa, right person. Sino baga ang inanda ng Diyos para sa iyo? Sino baga? Tingin ka nga sa katabi mo. Tingnan mo lang ha. Baka lang. Tingin ka sa likod mo. Baka lang yan. Sino baga? Okay, tingin na. Tama na. Minsan, tinitignan natin. Meron tayo kanya-kanya kasing preferences eh. Minsan, para sa mga lalaki, ito yung gusto nila. Okay? Maganda, morena, chinita. Okay? Minsan, ganyan gusto natin eh. Sa mga babae naman, minsan ganyan.
Ay, ay! Oo, tingin na. Okay. Sino ba yan? Mas pogi pa si Kuya Jay dyan eh. Means, tingin na lahat. Tingin ulit sa mata ko, tingin ulit sa mata ko. God is good. Pero alam mo ba, si Lord may nanda na isang tao para sa'yo. Para sa'yo. Pero tignan natin sila sabi ng Bible patungkol sa dapat nating piliin na right person. Number 1, sabi ng Bible, kung ikaw ay Kristiyano, dapat ang magiging partner mo ay isang believer. Sabihin mo nga, believer. Ibig sabihin, basahin muna tayo ng Bible. James, parang mali yung James dyan. Okay? Basahin natin. Do not be yoked together with unbelievers. For what do righteousness and wickedness have in common? Or what fellowship can light have the darkness? What harmony is there between Christ and Belial? Or what does a believer have in common with unbeliever? Pag ikaw pala, sino dito mahal niya si Jesus? Totoo? Sabi ni Lord, kung ikaw pala ay Christian, huwag kang pipili ng hindi Christian. Ang right person mo pala, dapat ay Christian din. Sabihin mo nga, Christian din. Bakit? Bakit mahalaga yan, Kuya? Tingin, payo ulit ni Kuya Arnie. Bakit mahalaga yan? Next slide. Next slide. Tingin. Bakit mahalaga na believer yung ating piliin? Bakit? Kasi, alam mo yung equally yoke? Yung yoke, ano yun parang isang mabigat yun na kahoy or bakal na nilalagay sa dalawang cow or kalabaw, kunyari. Okay? At kung saan pumunta yung isa, pupunta din yung isa. Nakikita nyo yung kulay brown na yan? Parang ganyan yung yoke. Pag pumunta yung isang kalabaw dito, yung isang kalabaw pupunta rin doon. Pag pumunta yung isang kalabaw dito, pupunta rin yan. Kaya sabi ni Lord, huwag kang makipamatok sa hindi mananampalataya. Bakit? Kasi tingnan nyo, kahit anong, let's follow God. Anong sabi niya? No. Paano yun? Kaya mahalaga na ang pipiliin natin ay Kristiyano rin. Sabihin mo nga, Amen. Amen. Bakit po? Kasi magkaiba kayo ng master. Ang master mo, si Jesus. Ang master niya, ewan. Magkaiba kayo ng worldview. Naniniwala ka kay Jesus, siya hindi naniniwala kay Jesus. Ikaw hindi nagmumura, siya nagmumura. Ikaw hindi umiinom ng alak, siya umiinom ng alak. Gusto ko, Kuya Arnie, bad boy Di, ikaw na. Hindi ganon. Hindi ganon. Sabi mo, kakatabi mo, hindi ganon. Diba? Mahirap yon, lalo na sa mga medyo ate-kuya na. Tingin kayo, ang dami niyong pag-aawayan. O ikaw nagtatights, siya hindi nagtatights. Alam mo ba, ang issue ng pera, ang kadalasang pinag-aawayan? Babayaran mo yung tithes kay Lord, bibigay mo yung dapat kay Lord Ang sabi niya, wag na yan, pambabayad na lang natin yan ng renta. Ano ka ba? Kay pastor lang naman mapupunta yan. Ganon yun. Kuha mo, ikaw ang puso mo, talagang kay Lord, pero siya, ikaw hindi ka kumakanta ng music na worldly, pero siya kumakanta ng worldly music. Mahirap, tama ba? Kaya I want to tell you, lalo na yung mga matatagal na taga-joyful dyan, piliin mo ay believer. Sabihin mo, pipiliin ko ay believer. Amen. Hindi ka lang kasi naghahanap ng roommate or business partner. Pray for someone that will support your calling. Pray for someone that is connected to your assignment. Kasi papakasalan mo pati ang calling niya, papakasalan mo pati yung assignment niya. So pray for that. Kuya Arnie, Christian naman po yung boyfriend ko Kailan ba yan nag-church? Last week po. Hindi ganoon. Kailangan ipa-disciple muna. Amen? Kapatid, it's not worth the risk. Huwag mong i-risk kasi baka masaktan ka. Again, piliin ang right para hindi
Next, gusto ko mag-focus tayo dito. Kasama pa rin sa right person, ang relationship ay between man and a woman. O tingin, kasi maraming nadadaya sa atin. Tingin kayo kay Kuya Arnie, please. Shh, tingin. Ang isang relasyon na ginawa ni Lord ay between sa lalaki at babae. Hindi lalaki at lalaki, hindi babae at babae. Huwag kayong magpadaya. Sinabi sa Facebook, pwede naman Love wins. Again, tinanong ko kayo kanina, sinong paniniwala mo? Facebook o yung Bible? Si Lord o si Vice Ganda? Sorry kung nakabanggit ako name pero again, ang totoong relasyon na pinlano ni Lord between lalaki lang at babae. Kuya Arnie, meron kasi ako sa puso ko na na-attract ako sa kapwa ko lalaki. Babae ako pero na-attract ako sa kapwa ko babae. Shh, tingin. Tingin kayo. Alam mo, kung ikaw yan, kaya kitang tignan sa mata at sasabihin ko sa'yo, nauunawaan kita, pero mahal ka ni Jesus. At yung nararamdaman mo ay dapat labanan mo yan. Bakit? Kasi tingnan natin. Next slide. Above all else, Proverbs 4:23. Above all else, guard your heart, for everything you do flows from it. Next slide. Jeremiah 17, verse 9. The heart is what? Again, the heart is what? Deceitful above all things. Ibig sabihin pala, yung puso madaya. O tingin. Paano pag sinabi ng puso mo, lalaki gusto mo? Nagsasabi pa ng totoo yung puso o hindi? Sinungaling, correct? Paano pag sinabi, babae ka pero, parang mas bagay ka sa babae? Kailangan mo bang sundin ang puso? Ano sabi ng mundo? Follow your heart. Pero anong sabi ng Lord? Guard your heart. Again, lalo na yung mga sobrang bata pa. Ang babae ay para sa lalaki. At ang lalaki ay para sa babae. Alam niyo, marami tayong nakitang ganyan. Kung meron ka nararamdaman ngayon, lapit ka kasi leader mo, pagpe-pray ka namin, we will explain to you, pero hindi yan para kay Lord. Hindi yan gusto ni Lord. Amen? Nakaunawaan. Again, piliin ang right para hindi. Correct. Alam mo kasi, ang dami nabibiktima niyan Alam mo ba, sobrang lungkot kaya. Alam mo ba, pag tumanda sila, malungkot sila, wala silang anak. Di sila magkakaanak. Alam mo, kahit baguhin mo yung katawan mo, XY chromosomes ka pa rin. Pag babae ka, pag lalaki ka, lalaki XY, pag babae XX chromosome. Di ba? Kahit yung lalaki na XY chromosomes, kahit tanggalin niya yung kanyang ari at maglagay siya ng ari ng pambabae, lalaki pa rin siya. At pati yung babae, tanggalin man niya yung kanyang dibdib, babae pa rin siya. Dahil yun ang disenyo sa'yo ng Diyos. Kaya huwag kang magpadaya. Kanino tayo maniniwala? Sa Facebook o kay Lord? Ang relasyon ay para lang sa babae at lalaki at please God. Piliin sa tamang panahon. Piliin ang right para hindi umaray. Okay? Kasi, next slide. Mahirap kasi ito Next slide pa. Mahirap yan. Tingin lahat dito, tingin. Mahirap yung pinilit. Magkaiba yung pinili sa pinilit. Iba yung pinili sa'yo ni Lord. Huwag mong pilitin ang ayaw ni Lord. Again, iba ang pinili sa'yo ni Lord, huwag mong pilitin ang ayaw ni Lord. Amen? Punta tayo sa pinili, huwag sa pinili. Okay, matatapos na tayo. Last, number 3. Ano pa yung pangatlong right? Right? Process. Ito, para na to sa mga ate, kuya natin. Kayo, nasa learning pa kayo Seasons of learning. Itong right process ay para sa mga seasons of earning and yearning na.
Minsan kasi, kulang tayo sa sa ganitong pagtuturo para at least alam natin pag graduate ko, ano yung tamang gawin. Alright? Next slide. Define muna natin ano yung panliligaw. Ang courtship ay one man looking for one woman to spend one lifetime. Take note, guys, one lang. One man, one woman to spend one lifetime. Next slide. Ano yung dating? Ang dating is something you do in courtship or within the relationship. Ang dating ay hindi ginagawa pag ikaw ay nag-aaral pa. Tama ba yun? Ang dating pala ay ginagawa kapag nasa courtship ka na, saka relationship. We date naman tayo saan? Sa wildlife. Sa circle. Hindi pwede. Hindi. Kasi ang dating ay exclusive lang para sa mga nasa courtship at relationship. Correct? Next slide. So ano yung right process? Number 1, pray for it. Bago ka manligaw, tuturo ko na sa inyo para pag-graduate nyo, alam nyo na. Okay? Boys. Okay? Girls, kailan ba ako pwede magpaligaw, Kuya Arnie? At kailan ako pwede manligaw, Kuya Arnie? Sabi dapat daw, magpag-pray muna natin. Sabi ng Philippians 4 verse 6, don't worry about anything. Huwag mong problemahin yung love life na yan. Don't worry. Instead, pray about, God is good. Pray about everything. Tell God what you need, Lord. Graduate ka na. Again, graduate ka na. Lord, kailan ba darating kasi siya? Grabe na kasi, Lord eh. Siya ba yun? Siya ba? Prayer of saging, siya ba? And thank Him for all He has done. Pag nasa tamang timing pala, pwede mo siyang ipag-pray. Ang mali kasi natin, sumusugod tayo ng walang praying. Pray. Okay? Dapat pag-pray muna natin. So that's the step number 1. Pray for it. Okay, guys, makinig kayo, lalo na yung mga graduate na dyan at mga nagtatrabaho. Ito mahalaga to. Nakakalimutan kasi natin to eh. Kasi mga independent na daw yung Gen Z saka millennials eh. Number 2, kasama sa right process ay parents' participation. Alam mo ba, kasama ang magulang sa panliligaw. Kasama ang mga magulang sa panliligaw. Bakit tinatago? Di ba tinatago lang naman kapag mali? Tama ba? Alam mo, kasama sa panliligaw ang mga magulang. Kaya nakakatuwa yung sa council group member, pumunta sa bahay daw. No, tinanong niya pa sa nanay. Tama yun. Tama yun. Pumunta ka sa bahay, dun ka manligaw. Hindi sa messenger. Sabi mo babae, hindi ako cheap. Hindi ako sa messenger magpapaligaw. Sa Instagram na lang, Kuya Arnie. Hindi, wag pa rin. Okay? Kasama po ang magulang. Magpapaalam pala dapat. Magpapaalam pala. Alam mo bakit? Bakit mahalaga nagpapaalam sa magulang? Kasi, una, sabi ni Lord, honor natin yung magulang natin. Pangalawa, meron silang nakikita na hindi natin nakikita. Minsan kasi puro emosyon tayo, pero di natin nakikita yung mas malaking picture na nakikita na nila. Kaya pag ayaw ni nanay ni tatay, anong dapat gawin? Sumunod o hindi? Sumunod. Kasi yun yung sabi ng Bible. Alam mo, maraming hinanda si Lord na magagandang bagay sa marunong sumunod. Amen? Paano pag ayaw ni tatay? May nakikita si tatay. O baka talaga hindi ka pa ready, kaya ayaw talaga nila. Hirap-hirap magbayad ng baon mo sa tuition mo. Diba? Huwag muna. Amen? Tahimik na kayo. God is good. Amen? Next slide. Issue number 3. Sino pa dapat ang mag-the moves? Lalaki o babae? Nasa learning pa kayo, ha? Paalala ko lang. Sino ba dapat ang mag-the moves? Lalaki o babae? Tingnan natin sabi ng Bible.
Proverbs 18:22. He who finds a wife finds a good thing and obtains favor from the Lord. Amen? Lalaki pala dapat ang dumada-moves. Hindi babae. Tama ba yun? Baka kasi kayo na yung nagchat-chat, ha? Tingnan mo nga yung katabi mo. Uy, wag mong i-chat-chat, ha? Alright? Pero again, pag nasa tamang edad na tayo, pag babae ka naman, dapat meron ka din, kahit pa paano meron nito. Meron kang root, galawang root. Di ba? Siyempre, sabi dito, di ba, magpaganda ka, di ba, mag-ayos ka ng pananamit. Again, graduate na to. Tapos na siya sa learning season. Okay? Ang tanong ng bayan, may nagtanong, Kuya Arnie, sa lalaki walang problema, no? Brad, ilan ba dapat ang liligawan? Isa, dalawa? Isa lang. Pag babae, ito yung tanong ng bayan. Tanong ng bayan. Kuya Arnie, pwede ba magpaligaw sa 4? Pwede ba ako ligawan ng 4? Ang comment ko lang dyan, ang haba ng hair mo. Again, kung tapos ka na mag-aral, pwede naman. Pero, wag mo namang paasahin. Magkaroon tayo ng clear na communication. Kaya nga ang pangit ng MU. Alam niyo yung MU? Magulong usapan. Dapat maayos. Di ba? Kung meron kang, kung talagang kinoconsider mo siya at pinagpe-pray mo siya kay Lord, sabihin mo yon. Pero of course, pag nasa ligawan naman, hindi 100% sure sasagutin ka o sinasagot mo na siya. Pero kung talagang wala kang balak, di mo nakikita na gusto siya ni Lord para sa'yo, sabihin mo na lang ng maayos. Tama ba yon? Para sa mga, again tapos na sa learning season. Nasa earning at learning season na. Amen po ba? Amen. Natututo po tayo. At last, dito tayo magtatapos. Kapag tayo ay nasa dating season na, again, nagde-date na, graduate na ng college, inulit-ulit natin yan, set up physical boundaries. Gusto ni Lord, igalang natin yung ating mga katawan. Huwag kang pumunta sa mga lugar na hindi dapat puntahan. Huwag niyong panoorin ang mga dapat hindi panoorin. Huwag pag-usapan ang dapat hindi pag-usapan. Bakit? Sabi ng Songs of Solomon 8 verse 4, I charge you, O daughter of Jerusalem, do not stir up nor awaken love until it pleases. Okay? 1 Thessalonians 4 verse 3, for this is the will of God. Your sanctification, that you should abstain from sexual. Ito. Madali lang naman ano ibig sabihin ng sexual immorality. Tingin lahat sa mata ko. Ang sexual immorality ay any sexual act outside of marriage. Tama ba yun? Tama ba yun? Alam niyo, nakakalungkot. Naging teacher po ako. Pero alam mo, maraming issue sa mga estudyante kong babae. Hindi ko estudyante, mga sa school, sa namin. May kakaproblema sila kasi nagsisend sila nung katawan nila sa boyfriend nila. Akala ko, ano lang yun, parang iilan kaso, pero alam mo, ang dami. Tingin ka, wala kang ibang pagsisendan at wag mo nang picturean yung sarili mo. Wala kang sisendan kahit boyfriend mo yan. Hindi dapat. Tama ba? Hello? Ito, maliwanag na usapan to. Direct to the point. Real talk. Pero alam mo, nakakahiya yun. Di ba pag nalaman ng iba, lumabas sa internet? Hindi ba nakakahiya? So don't ever do that. Kayo din mga lalaki, no? Wag na wag magre-request ng ganun. Ayaw ni Lord nun. Di mo asawa yan eh. Tama ba? Abstain from sexual immorality. At last process, dito na tayo papasok sa marriage. Ang goal ng courtship
ay kasal. Sabihin mo nga, ang goal ng courtship ay kasal. Guys, doon ako mga nakatingin kasi nandun yung mga kuya natin eh. Ang goal pala ng panliligaw ay kasal. Liligawan mo siya, pinag-pray mo siya kasi balak mo siyang pakasalan. Kung ang gusto mo lang ay short time, hindi yun gusto ni Lord. Dahil ang goal ng panliligaw ay kasal. Again, piliin ang right para hindi. May natutunan po ba tayo? Before ipasa ko yung mic, tayo lang tayo, huwag na kayo lalapit. Pwede ba tumayo tayo? Pwede ba tayong mag-promise kay Lord? Okay lang ba yun? O, tingin kayo, ayaw nyo mag-promise kay Lord, ha? God is good. And all the time. Okay lang ba mag-promise tayo kay Lord? Okay lang ba? Parang hindi. Okay lang ba? Alam mo, tingin. Pagpe-pray tayo ngayon, ang prayer natin ay ingatan ni Lord yung ating mga puso. Na kung merong manggising na dyan, ang prayer natin, Lord, patulugin mo muna kasi hindi pa timing. Lord, in love na ako eh. Ang prayer natin ngayong hapon, patulugin muna ni Lord. Kung ikaw ay nag-aaral, mag-aaral. Alam mo, mahirap yun kung tayo lang. Kaya nga magpe-pray tayo eh. Magtihingi tayo ng tulong kay Lord. Okay lang ba? Pipray tayo na, Lord, tulungan niyo po ako sumunod sa inyo at kayo talaga ang maging author ng love story ko. Amen? Pikit tayo lahat. Sabay-sabay nating sabihin, Panginoon, tulungan niyo po ako na sumunod sa inyong salita. Panginoon, tulungan niyo po ako na umalis sa mga mali at hindi karapat-dapat na gawain o relasyon. Jesus, tulungan niyo po ang puso ko na magtiwala po sa inyo. Lord, patulugin niyo po muna ang aking pong damdamin para sa iba. Mag-aantay ako, Lord, sa tamang panahon, sa tamang oras, at sa tamang lugar. Jesus, hindi ko po ito kaya kapag wala po kayo. Kaya Holy Spirit, samahan niyo po ako. Tulungan niyo po ako na mag-say no sa dapat sabihan ng no at sabihan ng yes sa mga gawain para sa iyo. Salamat po, Lord. Kayo na po ang bahala sa love life ko. In Jesus' name, Amen. Ako na lang yung magpe-pray. Daddy, salamat po sa hapong ito na binigay niyo po sa amin. Salamat po, Dad, sa wisdom na binigay niyo po sa amin. Dad, naniniwala kami ng bawat isa rito, Lord, ay may hinanda kang isa na para talaga sa amin, Lord. Kaya mo, Dad, magtiwala kami ng buong puso sa inyo. Huwag po kami magmadali. Huwag namin pangunahan. Huwag namin ipilit ang hindi dapat pilitin, Lord. Kaya mo, Lord, na dumaan kami sa tamang proseso. Dumaan kami, Lord, sa inyong mga salita. Lord, I pray na ingatan niyo po ang bawat kabataang narito. Binabalutan ko sila ng banal mong dugo, Lord. And I pray na lahat sila, Lord, ay gagamitin mo mightily sa inyo pong kaharian. Sila po, Lord, ay gagamitin mo sa discipleship, Lord. Sila po ay gagamitin mo sa inyong kaharian dahil babalik na po kayo. Lord, I cover all of them with the blood of Jesus. Naniniwala ko, Panginoon, na maganda ang love life po nila. In Jesus' mighty name, Amen and Amen.